Umaabot na sa mahigit 80 ang mga lungsod at bayan sa buong bansa na isinailalim sa state of calamity dahil sa magkakasunod na kalamidad sa bansa. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Patuloy na nakatutok ang iba't ibang ahensya ng gobyerno kaugnay ng tatlong magkakasunod na bagyong humagupit sa bansa at nang nagpapatuloy na epekto ng hanging habagat. Ngayong araw, mismong si NDRRMC Chairperson at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang nanguna sa pulong ng Interagency Coordinating Cell sa Camp Aguinaldo kasama si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon sa NDRRMC, higit 84 na bayan at syudad na ang nagdeklara ng state of calamity. Pinakamarami ay sa Central Luzon na higit sa 40 habang 27 sa Calabarzon. Sa Metro Manila, 5 lungsod ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbaha. Ang hardest hit na masasabi natin is nasa Region 3 dahil doon tayo nakapagtala ng maraming affected population. Ngayong Emong, as of kanina nag-briefing kami, ang pinaka-hardest hit natin is La Union. So yung maraming government offices ang natamaan, including our office sa Region 1. Nadagdagan pa ang bilang ng namatay dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at mga bagyong Krising, Tanti at Emong. Sa tala ng NDRRMC, lumobo sa 25 ang naiulat na patay, habang 8 individual ang nawawala. Aabot na sa 4 na milyong individual ang apektado, kung saan 174,000 ang pansamantalang nainirahan sa higit 1,000 evacuation center sa buong bansa. Malawak din ang iniwang pinsala ng sama ng panahon na umabot sa 5 bilyong piso sa infrastruktura at halos 500 million pesos sa agrikultura. Higit 40 air assets ng PAF ang naka-standby para sa pagbibigay tulong sa mga apektado ng bagyo. Kabilang ang Sokol helicopters, Black Hawk, C-130 plane at C-295 na nasa strategic areas para sa mabilis na deployment. Our operation, our utilization of our assets, especially in HADR operations, interagency kasi yan. So what the NDRMC through OCD would require from us, i-coordinate nila sa atin. May mga roads sa Ilocos Sur, sa La Union, yun po yung mga heavily damaged nitong nagdaang Emong. So ang relief na dadalhin po natin dyan is via airlift na po dahil maraming not passable na kalsada po. Una nang kinumpirma ang pagdating sa Pilipinas ng isang KC-135 aircraft ng US na may dalang HADR equipment. Inanunsyo rin ng US Embassy ang pagbibigay ng 13.8 million pesos na halaga ng tulong mula sa US government para suportahan ang relief operations sa mga apektado ng bagyo. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.